Amen. Thank you. Sige po, kung yan palakpak po na yan, para sa akin, sobrang-sobra po yan. Pero para kay Lord, kulang na kulang yan. No? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen, amen. Alam niyo po, in my 3-day stay dito po sa Mindanao region, marami na po akong natutunan na salitang Bisaya. Ano po? Sa Tagalog po, ang salitang ang kamay po namin, pag sinabi pala dito sa inyo, yung kamay, nagkakamot na. No? Talagang hindi ko magkakaintindihan. No? Kanina po, magkasama po kami ni Pastor Sam. Ang sa amin, isasabit pa lang, sa inyo, binibitay na. No? Talagang hindi ko tayo magkakaintindihan. At kanina naman po, may kapatid natin nagsasabing pagod sa inyo, yung pagod, sa amin pala, sinusunog na. No? Well, yan po, ganyan po ang Panginoong Diyos. Our God is a hilarious God. Amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. No po? At ngayon po ay dumadako po tayo sa huling yugto ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No po? And I just would like to make a review if we really remember no po ang ating mga pinag-aralan po for the past few nights. Siguro maitanong ko, Edsel, meron bang tunog to? Ayan, thank you very much. Ayun, marami. Oops, mukhang isa lang ang gumagana. Okay, what does F stands for? Amen. Fuel your passion. Parang may naalinligan akong mali ang narinig ko. Parang ang sabi, fuel your pastor. Hindi po. hindi. Don't fuel your pastor. Masusunog po yan. Fuel your passion. No po. And A stands for air your vision. No po. And tonight, dadago po tayo sa letter N. And i-surprise ko po kayo kung ano po ang letter N. What N will stand for. No po. But first of all, I would like to show you my good friend here. Kilala ba ho natin yan? Ayan. Pampihira. Sino ba ho ang umaidolo dyan? Yan. Sino ba ho umiidolo? Wala na. Lahat pala born again na rito. Pero kilala po natin to. Amen ho po. Alam niyo po itong taong ito, si Bruce Lee, ito lang po ang kanyang mga major films in his life. There would be some minor films na po, yung extra lang siya or hindi po siya ang starring role. Na po. Pero ito po yung kanyang major films, 5 lang po. At yung last film, The Game of Death, he wasn't able to finish it because he died in a very young age. Na po. Though he made only 5 films, major films, he left a legacy. Hanggang po ngayon, ito po ay kilala, no po, kilala ko, kilala ng kabataan, kilala ng anak ko, kilala ng ating mga apo. He left a legacy. In fact, pag gumagawa po ng mga pelikula ngayon, no po, kunyari, itong kanyang suot na ganyan, no po, yung kanyang ganyan suot, sa ngayon, ginagaya ho yan. Meron pong sumusuot ng ganyan. Napansin ba ho natin? I forgot the name of this woman. I forgot, no. Si Bruce Lee, kilala ko, yung kabila, hindi. No. Ginagaya po. No. Yung kanyang signature style, yung kanyang formang ganyan, may gumagaya po niyan, si Matrix, ginagaya po siya. Ayan, no. So, hindi lang po siya diyang ginagaya, kundi sa mga animation, sa mga, what's this, sa mga computer games, yung sa Tekken. Sino ba ho naglalaro ng Tekken dito? Kami lang ng 2 na anak ko. No po, lalaro, no po, he would be there, no po, laro-laro, and he's everywhere, no po. Kilala po tong tao to. He left a legacy, no. Kung sa mga idol si Bruce Lee, kilala niyo ba ho kung sino ang tumalo kay Bruce Lee? Meron bang, kilala niyo ba ho kung sino tumalo kay Bruce Lee? Sa mga idol ito si Bruce Lee? Naguhula ho tayo, no. Ito lang po ang tumalo kay Bruce Lee para makilala niyo po. Yan. Pakita natin. Yan ang tumalo kay Bruce Lee. Diyan, wala siyang kapanapanalo dyan. No. Anyway, what am I trying to point out here? No po, this guy, no po, left a legacy. Ito po ay sasabihin ko po na he had nailed
his vision. No po, he nailed his vision. Ito, or he had nailed his destiny. Ito po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. No po, it's the last letter. We would be nailing our destiny. And let me remind you, no po, maiksi lang po ang buhay ni Bruce Lee. No po. And let me say this, no po, at the onset, sabi ko po dito, this is my own making, no po, this is my conclusion in life. It is not how long we have lived in life, but how well we have lived those moments. Po. Hindi ho pahabaan ng buhay. Amen ho ba yun? Sino ba ho ang gusto mong buhay ng 200 taon? Wala ho nagtaas ng kamay. Wala ka ng barkada niyan, 200 taon. Wala ka ng kabarka-barkada niyan, 200 taon. Nako, mahirap na po yan. No? And it is not how long we have lived on earth, no po, it is how well we have lived those moments. No po. Sana po, magets po natin yan. Tingnan niyo po ang Panginoong Diyos. No? 30 years old, he started his ministry. At 33, he was crucified. No po. 3 years only in the ministry. 33 years old, he died. He passed away. Jesus Christ did not only leave a legacy, he left us a gospel. No po. Hindi lang legacy ang iniwan, kundi isang gospel na ating ipang-e-ebanghelyo. No po. And how are we going to share that gospel? How do we fare in sharing that gospel? How do we live up to that gospel? Tonight, this is what we're going to talk about. Can I say that again? Can we really nail our destiny? Kaya ba talaga nating ipako, no po, ang ating destiny? No po. Pwede ba natin talagang susugin, puntahan, no po, sisiguraduhin itong ating destiny, no po. Tayo po sandaling yumuko at tayo po manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ako po ay nagpapasalamat sa Mindanao region for they have welcomed us so well. They are so hospitable. They are such a friendly, lovely people, O Lord God. And today, Lord God, I don't want to miss this point. I don't want to miss this opportunity. I pronounce blessing upon these people. Bless them mightily, Lord God. And later on, as we go back to our respective churches, later on when we go back to our respective battle station, Lord, bless those churches, Lord God. From what we have learned, from what we have heard today, sa mga natutunan po namin sa buong araw na ito, sa buong linggong ito, Panginoon, huwag po namin makakalimutan. Hayaan niyo pong tumimo sa aming puso, Panginoong Diyos, ang aming mga natutunan, Panginoong Diyos. And let these teachings, Lord God, make us a better person than the way we came here last Tuesday. Heavenly Father, I commit to you once again this worship service. Take control. Holy Spirit, be in control and be in the midst of us. Speak to us your word, O God. Nourish our soul, our tired soul. Refresh our soul, our spirit. I commit to you this wonderful evening. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Tonight, we will be talking about the life of Eli. How he nailed his destiny. Nagsimula po siya, he was introduced sitting on a chair. We will see how he would end his life. No po. At ito po ang sabi sa 1 Samuel chapter 3, verse 11, and we will be reading up to 18 later on. No po. Sabi po dito, and the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears of it tingle. Sabi ng Panginoong Diyos po kay Samuel, meron akong sasabihin at pag ito ay narinig ng bayan, sila po ay mag-e-enjoy, sila po ay ma-e-excite, sila po ay ma-e-entertain. Ito na ang kanilang pinakahihintay. Ito na ang last chapter na kailangan nilang marinig. No po. Ito po ay, kumbaga ba, sa teleserye, ito na po ang katapusan. Nanonood ba ho kayo ng teleserye? Walang umamin, purihin ng Diyos. No? Ako po hindi ho nanonood dahil I don't want to offend anyone. Ayoko hong masayang ang oras ko. No po. Anyway, ako lang po tumatawa sa sinabi ko. Anyway.
Okay, ito pong ating pinag-aaralan. It is a wonderful teleserye, no po. Sabi niya, sinasabi ni Lord, ito na po ang ending ng istorya ni Eli. No po. You will be excited to hear it, you will enjoy it, you will be entertained. And this is now the continuation of what God is saying. Sabi po ng Panginoong Diyos in verse 12, at that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. Wow. Can I say that again? At that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. I would like to show you the word against. The word against in this one verse came out twice. It is hard when God is against your ministry. Are you with me when I say that? Because for me, when we say against, no po, laban, no po, kontra, ito po, may sinulat po akong 3 bagay kung ano ang against para sa akin. No po. It is going in a different direction. And you know, when you are going in a different direction from the direction of God, yung binigay na direction ng Diyos sa'yo, if you make a counterflow, it is very tiring. It is very tiring. When you say against, it means it would be counterproductive. When I say against, it would be the favor of God is not in you. At ito po ang ating ipinapanalangin lagi sa atin. Lord, find favor in my life. Do you pray that prayer? Do you pray that prayer? Meron pong, I would like to give you a secret. No. Secret po. Pakisabi sa katabi mo, huwag pagsasabi to, ha? This is a secret. Minsan po, meron pong pumupunta sa Church of God, sa Dasma, mga galing pong Presbyterian, galing po sa Baptist, no po, kasi meron pong mga seminaryo po doon sa Dasma, no po, sila po ay, mamaya na Jay, no? May mga pumupunta po doon. And tinatanong po nila sa akin, no po, they set an appointment with me, and they would be interviewing me, no po, ini-interview po nila ko, and they want to learn from our church because they have a thesis, they have a research, they have a feasibility study, and these students, these masteral students, no po, would be asking me, what is the secret of the growth of your church? What is the secret? They want to know the secret. So, sabi ko sa kanila, ito po ang secret. And of course, if they want to be theological, the answer that I will give them, yung aking sagot na ibibigay sa kanila, dahil they are expecting a theological answer. They are expecting a systematic answer or whatever. No po. So if I give them this answer, hindi na po nila isinusulat sa kanilang thesis yung aking sagot. Parang hindi katanggap-tanggap yung aking sinabi. Tinatanong po nila ako, sasabihin nila, what is the secret of the growth of your church? Ito po ang sasabihin ko sa kanila. No, it's not about me, it's not about prayer, it's not about good preaching, it's not about good worship. You know what's the secret of a growing church? When God finds favor upon your church. That's the secret. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. When God finds favor upon the church. Pag pinaboran ng Panginoong Diyos yung iglesyang inyan. Alam niyo po, this is one thing that I have learned in Israel. No po. Nakita ko po when I went to Israel and they still have that original Wailing Wall in Israel. The only original stone left there, no po, sa itinayo po ng unang panahon, no po. So when they go there to that Wailing Wall, kunyari ito po yung Wailing Wall, paano ko ba i-illustrate? Kunyari ito po ang Wailing Wall. When they approach the wall, they approach it this way, no po, sila po ay magpe-pray doon sa Wailing Wall, they will wail. But when they leave that wall, they won't live like this. They won't live like that. They would leave the wall facing the wall, but umaatras po silang ganyan, umaatras po sila. And when they are already, meron po silang line wherein pag nakatapak na po sila sa line na yon, that's the only time that they can turn their back against the wall. That's the only time. Sabi ko, pambihira. Tinanong ko po yung aming tour guide,
Why do they do that? Why do the Jewish people do that? Sabi niya, because we respect the king. Because we respect the king. Sabi ko, tindi naman itong mga taong ito. In other words, why do they go to that wall? Of course, they pray for a lot of things na po. But when I go to the word of the Lord, titignan ko ang mga taong lumalapit sa hari. Basahin niyo po ang 1 Samuel, basahin niyo po ang 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings. Mapapansin niyo po doon, ang lahat ng lalapit sa hari, itong sasabihin, My king, may I find favor in your sight. Do you see those words? Do you underline those words? My king, may I find favor in your sight. So, this is a secret. Again, secret po, atin-atin lang. No. This is, again, another secret that I found, that when I approach my King of Kings, when I approach my King of Kings, I just don't approach Him in prayer. I will say to Him, God, may you find favor in my life. Please find favor in with what I'm doing. Panginoon, maraming nananalangin sa iyo. Milyon-milyon sa buong mundo ang nananalangin sa iyo. Milyon-milyon ang naglilingkod sa iyo. Pero Panginoon, find favor with what I'm doing. Ano ba ho, pag dinuktungan mo yung favor, meron pa hong magandang salita yon. Favorite. Gusto niyo ba ho kayo ay maging favorite ng Panginoong Diyos? Yan po ang ipagpe-pray natin sa Panginoong Diyos. Amen. Favorite. So, I do not want to go against the Word of God. It is counterproductive. The favor will not be there. No po? And it would be stressful. Counterproductive. Kaya po, kung ano ang sasabihin ni Lord, whether nauunawaan ko o hindi ko nauunawaan, uulitin ko po yung sinabi ko, whether nauunawaan ko o hindi ko nauunawaan, I have to do it. Amen ho ba yun? Whether I understand it or not, I have to do it. Just like Moses, when the Lord brought him to a dead end, si Moses dinala sa dead end, hindi niya mauunawaan yun. Pero hindi mo rin mauunawaan na kayang hatiin ng Diyos ang dagat para sa iyo, kapatid. Kayang-kaya din ng Panginoong Diyos yan. Amen ho ba yun? Sige po, palakpakan natin ng Panginoong Diyos. So there was a time that sa amin pong lugar, meron pong tinatawag na church association. Dito ho, meron ba hong ganon dito? Mga Christian Church Association. No? Sa amin po, meron pong tinatawag na DCNCC. No po? Dasmariñas City Network of Christian Churches. And they always want me to be part of that organization. They want me to be they want the church, our church, to be part of that association. Honestly speaking, I don't want to be part of that association. It's been a long time that they have been inviting me, alika dito, join ka, meeting once a month. Ayoko. Nasasayangan ako sa panahon. I don't want to invest or spend time there. No. Why? Because it's going nowhere. There is no vision. It's going nowhere. The body of Christ, no po, yung body of Christ na yon, I don't want to say anything else. No po. That body of Christ, medyo inclined sa politics, parang gano'n. No po, ayoko po ng politika. No po, ang church, ito po ang aking paniniwala, ayoko pong ma-involve sa politika ang simbahan. Ang involvement ng church ay para sa gawain ng Panginoong Diyos. No po, yun po ang aking paniniwala. No po. Pag meron pong cult na napasama po doon sa asosasyon, they don't discipline that church pag na-involve po sa cult. So, I rather not join the church. Na po. It has been a long time na ganun po. Long time, very long time. Na po. Kung ako po ay 23 years na pong nagpapastor doon, siguro for 23 years, I don't want to be part of that association. No. One day, na po, while I was praying, ito po ang message ni Lord sa akin. Naniniwala ba ho kayo that if you talk to God, God will talk to you? Yan ang Pentecostal, no? Naniniwala tayo, sasagot ng Panginoong Diyos. While I was praying and praying for our city, I pray for our city, I pray for my country. Sabi ko, Lord, let this be a born-again city. Sabi ko, nananalangin ako, let it be a born-again city.
Sumagot po ang Panginoong Diyos sa akin, nagulat ako. No? Sabi niya, you cannot conquer dasma alone. You cannot conquer dasma alone. Wow! Nakita ko po yung aking pagiging makasarili. I don't want to be part of the body of Christ. The Lord my God had rebuked me. So sabi ko, pambihira na, rebuke ako ng Panginoon. Nakita ko yung aking paglayo pala, yung akin palang pagdistansya, no po, it already spells arrogance, no po. So sabi ko, sige po, Panginoon, I will go to them, I will ask forgiveness, no po. At immediately, I talked to the president, no po, ito po yung president nila. Ayan, yung medyo katabi ko po doon, yan po ang kanilang president. Mabait na tao po yan, pastor kasi, no? At the rest are pastors, na po, sabi ko, I called these people, at I had this luncheon meeting with them, I invite them to the church, and eto na po, ganito po karami ang pumunta, na po, ganyan po sila karami, and in front of these people, I told them, I apologize, I give my sincere apology, I have been arrogant, and I want to be part of the Christian community. I want to be part of the body of Christ. Let's conquer this city together in the name of Jesus Christ. Sabi ko po sa kanila, amen. Ito po. So, we have to be, it is not my, ika nga po hindi po teritoryo ko to, hindi po ito ang denomination ko lang. Anybody who believes in Christ Jesus, na po yung almost the same doctrine. Siyempre, meron pong mga minor na hindi nagkakaunawaan. Sabi ko nga po, I do not want to major the minor. No po. I do not want to major the minor. Kung saan tayo nagkakaunawaan, yung tatanggap ang mga naliligaw, no po, tatanggapin si Kristo Jesus at sila ay maliligtas, alika, magsama-sama tayo, i-conquer natin itong syudad na ito. So nagsama-sama kami, masaya, at ngayon we are making headway already. No po. Kaya, again, I do not want to go against the Word of God. I do not want to counter the flow. I do not want the favor of God in my life to be out. Ang hirap, kapatid, pag ang pabor ng Diyos, yung kamay ng Diyos na nagbibigay ng pabor, yung pabor ng Diyos, pag ang kamay niya ay umayaw sa iyo. Just like what happened to Saul. When that favor of God has been removed in your life, nakakatakot po. Nakakatakot po. Kaya, susunod po tayo sa Panginoong Diyos. Amen ho ba yun? Pakisabi mo sa iyong katabing pastor, susunod ka ha. Ayan. Sunod. Mahirap. Mahirap kumontra dyan. No po. For Eli, no po, for Eli, it's very different. He went against, and the word, in that verse, the word everything came out. The Lord had reminded him again and again, no po, and he just ignored everything. From start to finish, hindi niya po iniintindi ang sinasabi ng Diyos. Everything, meaning to say, marami ng paalaala. So ano po ang ginawa ni Eli? Tatlong bagay po ang kanyang ginawa. He ignored the warning of God. He ignored those indicators. Inignore niya. No po? Eli took it for granted, no po? He didn't take the warning seriously, and Eli addressed the issue. Yung nakita niya yung kanyang mga anak, nagkakaganon, he took the issue half-baked. Hindi niya siniseryoso ang mga bagay na ito. So, what sin is God so particular about in the life of Eli? Saan ba napaka-particular ng Diyos sa kasalanan ni Eli? Very particular. Hindi kayang palampasin ng Diyos. Yun po ang ibig kong sabihin. Ano ang kasalanan ni Eli na hindi kayang palampasin ng Diyos? We have to end this. Kumbaga, kailangan tapusin na natin to. Let me read to you ano hindi kayang palampasin ng Diyos. Verse 13. For I told Eli that I would judge his family forever because of the sin he knew about. Alam niya. His sons made themselves contemptible and he failed to restrain them. This is what God is so particular about. Ito po ang kasalanan ni Eli na masyado na hindi kayang palampasin ng Diyos. Uulitin ko po ang pagkakabasa. Alam niya yung kasalanan ng kanyang mga anak.
nangangalun niya, no? Nagwawala, ninanakaw ang tithes and offering, no? Wala nang pakialam sa simbahan. Alam niya ang kasalanan ng kanyang mga anak, no po, but he did not do anything about it. No po, his sons made themselves contemptible, disrespectful to their God. And Eli failed to restrain them. Today, I have learned something. I have learned so much. No po, kay Pastor Sam, kay Pastor Sammy, sabi niya po, meron pong 4 na klaseng magulang. Ewan ko po kung naituro niyo na po ito sa inyo. No? 4 na klaseng magulang. Siguro pwede rin nating sabihin 4 na klaseng pastor. No po. Sabi niya, meron pong isang magulang na siya po ay neglectful. Neglectful. Ibig sabihin, bahala ka sa buhay mo. Meron pong pastor na neglectful. Tama ba ho ako? Bahala ka sa buhay mo. No po. Ibig sabihin po na neglectful, siya po ay low in love, mababa sa pag-ibig, at mababa sa disiplina. Low in love, low in discipline. Neglectful. Meron naman pong mga magulang na permissive. Okay? High in love. Mataas sa love. Sige, okay lang. Lahat okay. Bagsak ka sa grade 0, lahat. Hindi pumapasok, tambay sa kanto. Okay lang yan. Okay lang. No? High in love, low in discipline. Natutunan ko po ngayon yan. No po? High in love, pero walang kadisiplina. Tay, manonood na lang ako ng sine, hindi na ako papasok sa school. Okay lang yan, sige, okay lang, lahat okay. Tay, iinom lang po ako ng beer, nakakasyam na bote na ako. Okay lang, anak, dagdagan mo pa, gawin mong isang case. Ayan. Permissive. High in love, low in discipline. Meron naman po daw na tinatawag na authoritarian. No po? Low in love, high in discipline. Konting galaw, pak, palo, what up? Konting galaw, tama ka. Pagpasok mo pa lang ng pinto, mabihira. Di ko pa nakikita, may tama ka na. Authoritative. Low in love, high in discipline. Ang tama daw po ay yung pang-4. No po? Authoritative. Ayan, authoritative. No po? Ibig po sabihin, high in love and high in discipline. Saan ho kayo sa 4 na yon? Saan po kayo sa 4? Ano po? Pang-4? Oh, come on. Yun totoo. Ano po? Ayun. High in love, high in discipline. Authoritative. No po? Yan po ang natutunan ko sa araw na ito. No? But look at Eli. Look at Eli. He failed to restrain his children. Masyadong in-emphasize, masyadong niliwanag ng Diyos, ito ang kasalanan ni Eli. He failed to restrain the children. He failed what is God so concerned about? God is so concerned about the next in line. God is so concerned about the next generation. God is so concerned about our children. Yung mga susunod sa atin. No po. Minsan po, ayaw natin mag-train. Ayaw natin mag-train ng next in line. Bakit? Kasi pag na-train ko yung next in line, gumaling yan, papaltan na ako niyan. Hello? Hi? Goodbye? Natatandaan ko tuloy yung istorya sa India. Ano po? They send an Indian student to ASCM. Ano po? They send an Indian student to ASCM. Nag-aral lang mabuti, nag-masteral. Pagbalik niya sa India, walang simbahan na tumanggap sa kanya sa India. COG, Talagang Church of God, grabe, no? COG to, Pinag-aral sa ASCM, bumalik sa India, masteral yung bata, no? Walang tumanggap na simbahan ng Church of God sa India. Bakit? Sabi po nung Indiano, kasi pag dumating ako, na-insecure yung mga pastor. Pag pinapasok natin yan, papaltan tayo niyan. Kaya siya na lang ang paltan natin. Wala. Bumalik sa Manila, dito nagpapastor yung Indian. Grabe, no? God is so concerned about the next in line.
God is so concerned about our next generation. We have to train them well. This position will not be forever. Your position will not be forever. We cannot cling to our position forever. Why? You know why? Because you won't live forever. We won't live forever. Think about it. No. Galit ang Panginoong Diyos. Nagalit. No. So, let me move on with this. Therefore, sabi po sa verse 14, Therefore, I swore, nangangako ako sa bahay ni Eli, the guilt of Eli's house will never be atoned for by sacrifice of offering. Hindi na mapapatawad ang kasalanan ni Eli. Dahil hindi mo inintindi ang next in line, hindi na mapapatawad ang sambayanan ni Eli. Kapatid, bago ako magpatuloy, sa tingin niyo ba ang Diyos hindi na magpapatawad? Ulitin ko po yung tanong. Sa tingin niyo ba ho ang Diyos hindi na magpapatawad? Magpapatawad. Ang Diyos magpapatawad. Ako naniniwala ako nagpapatawad. Pero siguro sa galit ng Diyos, nasasabi niya to, hindi ko na siya mapapatawad. Pero sa totoo lang, kung ang tao ay makikiusap, kung ang tao ay magmamanikguhod, magpapakumbaba, naniniwala ako, ang Diyos magpapatawad. Sa totoo lang po, di ba, sa ating mga anak, pag nagkamali ang ating anak, kunyari, bumagsak sa school, bababa grades mo, hindi ka napapasok, sayang ang gasolina, sayang ang baon, hindi ka napapasok, dito ka na lang sa bahay. Yan ang sinasabi natin eh. Pero maya-maya, hinahawakan ka na, naglalambing na. Dad, halika na, pakis nga. Sige, pasok ka na bukas. Ganon eh. Di ba? Pag humahalik na yung anak, amen ba ho yun, mga magulang? Ayan, di ba? Permissive kayo. Biro lang po. Pag humahalik na po ang mga anak, pag humahalik na, naglalambing na, yumayakap na, pumupulupot na sa'yo, naku, pambihira, ang hirap ng tanggihan yan. Ganun po eh, lumalambot ang puso. Lalo na po ang ating Panginoong Diyos. Lalo na po. Pag lumapit tayo sa Panginoong Diyos, patatawarin tayo sa pangalan ni Jesus. Woo! Hallelujah! Lalo na po yan. Kaya lang dito, ang sabi po, si Eli hindi na mapapatawad. Tignan niyo po kung ano ang ginawa ni Eli. Babasahin ko lang po, itutuloy ko lang po. Sabi po dito, Samuel lay down until morning and then opened the doors of the house of the Lord. Hindi na ho, ulitin ko po, gusto ko lang pa ipakita dito, lumabos na po ang pangalan ni Prophet Samuel. Ang next in line, hindi po ang anak ni Eli. Are you with me? Hindi na po magiging high priest ang mga anak ni Eli. Hindi na susunod sa kanya. Naghanap na ang Panginoong Diyos ng iba. Iba na ang kinakausap ng Panginoong Diyos. Si Samuel na po ang kinakausap. Samuel lay down until morning and then opened the doors of the house of the Lord. He was afraid to tell Eli the vision. Si Samuel na po ang kinakausap. Hindi na rin si Eli. Hindi na rin yung anak ni Eli. But Eli called him and said, Samuel, my son. Samuel answered, Here I am. What was it he said to you? Hindi na ako kinakausap ng Diyos eh. Ikaw na ang kinakausap. Alam ko, kinausap ka. Sabihin mo sa akin kung ano yan. Eli asked, Do not hide it from me. May God deal with you, be it ever so severely, if you hide from me anything He told you. Alam niyo po, tatagalugin ko lang po yung salitang yan. Medyo mabigat yan. Kumbaga ba, sabihin mo sa akin ang katotohanan at pawang katotohanan at lahat ng katotohanan at pag hindi mo sinabi sa akin ang mga katotohanan, mata mo lang ang walang latay. Yan po ang ibig sabihin sa Tagalog niyan. Mata mo lang ang walang latay. Sa Bisaya ba ho naintindihan yung Tagalog kung ganun? Baka iba na naman ang ibig sabihin nun. Anyway. Latay? Iba ba ho latay dito? Pareho lang? Okay lang? Hindi, wala akong na-offer. Okay, tuloy ang ligaya. Verse 18,
So Samuel told everything, Samuel told him everything, hiding nothing from him, and look at the reaction of Eli. Pagkatapos sabihin sa kanya na wala na, hindi ka na mapapatawad, ganyan, etc., etc., meron na pong verdict ang Panginoong Diyos. Look at the reaction of Eli. Eli said, He is the Lord. Let Him do what is good in His eyes. Can we please highlight that? He is the Lord. And let Him do what is good in His eyes. Sinabing ganito na mangyayari sa iyo. The favor will be out from you. Alam niyo, pag ako sinabihan ng ganon, pambihira. Ako ay magpapatira pa. Ako ay magmamakaawa. Ako ay makikiusap. Ako ay hihingi ng tawad. But for Eli, siya ang Diyos eh. Di bahala siya. Siya ang Diyos eh. Di bahala siya. This is acceptance with no repentance. Yan po ang ibig sabihin yan. Acceptance with no repentance. Minsan, ang Pilipino, ganyan. Tinatanggap ang sitwasyon, pero hindi hingi ng tawad. Ganyan na yan di ganyan na yan. When we speak in this manner, there is pride in our hearts. If we speak in this manner, there is no realization on our part. Tinatanggap natin ang sitwasyon, pero hindi tayo humihingi ng tawad. Ganyan po si Eli. Ganyan ang sinabi ng Diyos, di ganyan. Ganito ang sitwasyon di ganyan. Ganito ang kalalagayan ng church di ganyan. Ito lang ang pinagkatiwala sa atin di ganito. Hindi ho natin bang sabihin, Lord, paano pa kaya natin mai-improve to? Lord, paano pa kaya natin mapapagyaman ang ipinagkatiwala mo sa amin? Panginoon, paano pa ba natin maisasaayos ang lahat ng bagay na ito? How can we level up in this ministry? Lord, ano pa ho ang kulang? Saan pa ba mo ko magiging kagamit-gamit? In what area can I improve more? I remember something. Do you know what is the biggest room in the whole world? Do you know what room that is? Do you know what is the biggest room in the whole world? Anybody can tell? The biggest room, another secret po natin to, no? The biggest room in the whole world is the room for improvement. Amen ba ho yun? Palakpakan nga ho natin ng Panginoon. That's the biggest room. The biggest room in the whole world is the room for improvement. Kaya lang ang tao, pag may sumisita sa kanya para i-improve siya, nagagalit siya. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagagalit ka ba? Di ba? Minsan pag may sumisita alam mo Brad, ganito mas maganda dyan. Bakit? Mas magaling ka ba sa akin? Gagalit Nagagalit Paano ba yan? That's the biggest room in the whole world. The room for improvement. Kaya po pag may nagsasabi po sa akin na mali ako, kailangan kong makinig. Pag may nagre-rebuke, kailangan ko pong makinig. Totoo man o hindi totoo. Kasi kung hindi totoo, you could shrug it off. Hindi totoo ganun hindi totoo. Pero pag totoo, pambihira, pakinggan mo mabuti. You will benefit from that word. We will benefit from that. Si Eli, wala Wala ka sa lolo ko. Diba? Look at Eli. He is the Lord. Let Him do what is good in His eyes. Acceptance with no repentance. So, ito na po, meron pong mga sitwasyon, meron pong mga sitwasyon na kailangan tayuan. Ibig po sabihin dito, si Eli, kailangan meron siyang tayuan. Naniniwala po ako kung tatayuan niya ang gusto ng Diyos, ang pabor ng Diyos hindi lalaya sa kanya. Kung tatayuan niya ang katwiran. Alam niyo lang po, minsan napakahirap kasing tumayo sa righteousness. Napakahirap pong tumayo sa pananampalataya, you will not turn to the left nor to the right. Yung utos lang ng Diyos ang susundin mo. If only Eli stood firm with what God is telling him,
hindi lalayas ang pabor ng Diyos sa kanyang buhay. If he will only discipline his children, hindi siya mag-give way doon sa kanyang mga anak na pangangatawanan niya ang salita ng Diyos, ito ang tama. Hindi lalayas ang salita ng Diyos sa kanya. Kaya lang, permissive, neglectful si Eli. Ngayon pong gabi, bago po ako magpatuloy, tatawagin ko po si Piololo Pascual. At si Pastor Ronnie Pipito, meron po siyang dinanas sa kanyang buhay na pambihira. Napakahirap na po. But this pastor, grounded in the word of the Lord, stood firm in the word of the Lord. Siya po ay binindicate ng Panginoong Diyos. Siya po ay iniahon ng Panginoong Diyos sa ganung pangit na sitwasyon at umuwi po sa isang magandang pagtatapos. Gusto ko pong tawagin si Pastor Ronnie Pipito. Praise the Lord. Ang sasabihin ko ngayong gabi ay una sa lahat para po sa kapurihan ng Diyos. Ano man ang iyong maririnig, para to mag-glorify ang Panginoon. Lamang po ang Kamindanawan dahil nung naimbitahan niyo po ako dito, binanggit ko na po ito. Ikat ko na lang. My eldest daughter, ang panganay ko pong anak, when she was 6 years old, she was sexually molested. She was raped. And of course, kaanak din po ng aking misis na nagbakasyon sa aming bahay. Nung time na yan na ako po ay nasa abroad. Di pa ako born again nun. And how did I know this? Nung kami po na born again na, and she was 17 years old, involved na po siya sa dance ministry. Lumabas na po yung tunay, ugali niya, kung ano po ang kanyang karanasan. Nakikialam na ho siya kung ano-ano, nagpapapansin na ho siya, hanggang nag-aral na ho siya ng college, at doon na ho nalaman, na-involved na ho siya sa iba't ibang bisyo, na-involved na po siya sa, alam niyo na, siyempre babae yan. At doon po namin natuklasan. One time, sa pangyayaring iyon, dumuwi ho siya sa bahay na lasing. And how could you imagine, a 17-year-old lady, halos hintangkad ko po yung anak ko, singganda ng misis ko, lasing. At meron pong nakitang, ano ba yung bakat ng kiss ng lalaki sa liig? Ang tawag nun? Chicken. Bakit tinawag niyong chicken nini? Yung pula dito, lasing. So ikaw po, kung tatay ka, I'm just mentioning this para wala pong malihim na gaano kabigat para maintindihan natin. Sa tatay po or sa nanay, iba na hong usapan yan. Lasing pa anak mo. Kristiyano ka na. So sa madaling sabi, dumating sa punto na kung saan meron pong lalaking nanligaw sa kanya. Sa umpisa, nagpakilala po. Siyempre, unbeliever na naman. At dahil yun na po yung sinapit ng anak ko, di ko alam kung paano po siya dalhin, paano siya payuhan, di ko alam. Dahil ang sinasabi lang niya lagi, Pa, wala nang pag-asa ang buhay, sira ng dignidad ko. Marumi na ako. Of course, dahil bilang tatay na hindi alam kung anong gagawin, pray lang, encourage lang. Until such time na hindi na ho mapipigilan dahil makita po sa mga kapitbahay, ministry head pa lang ako at that time, lasing ho siya at kakatukin po kami ng 3:00 ng madaling araw ng mga kapitbahay, mga kapatiran.
At syempre sasabihin, Brad, yung anak mo nandoon, no, nagpatches yun, lasing na. Marami pa namang kasamang lalaki. Madaling araw po yan. At syempre, mga kapatiran ang magsabi sa iyo, ano pang mukhang ihaharap mo? Hanggang dumating po ang punto, sumama ho siya sa lalaki. Sa galit ko po, din nagpakita ang lalaki nun sa bahay, tao lang ho. Di pa ko pastor nun. Tao lang. Nagkataon na gumawa po ako ng lantay. Hindi latay ha, lantay. Yung papag. At hawak ko yung martilyo. Sabi ng aking anak, Pa, sasama na ako sa kanya. Sabi ko sa lalaki, lumayo-layo ka na. Huwag mong sabihin ang born again mabait. Nakakatawa, di ba? I-take two natin. Para hindi nakakatawa. Ikaw ang buanga ka, ha? Ay, lagi katawa. Ikaw ang buanga ka, ha? Wag kay buangod. Martilyuhon ko yung ulo mo. Siyempre, galit ka na. So, hinarap ko, anak ko, is kabila. Anak, mahal kita. Pero kung ayaw mo talagang makinig sa akin, lumayas ka na rin. Of course, yung salitang lumayas, masakit. Pero dahil nandun yung hinagpis mo na wala ka nang magagawa. Alam mo, sabi na anak ko, salamat pa, bye-bye. Para bang kwento lang, no? What happened? So, siyempre, kaming mag-asawa, hindi madali yan. Pinag-uusapan kami sa church, pinag-usapan kami sa cluster, sa ministry. That's why, lahat ng mga kapatiran, nag-preach ako, nilalantad ko ng lahat, maging sa inyo dito. Ang hirap maglingkod sa Diyos na may ganun. Matagal na panahon yan. Hanggang nagkaanak na po siya at doon ko natuklasan ang lalaki pala ay dati ng kasal. Marami na ring pinakasalan. So, tumindi ang aking sama ng loob na nawalan na po ng pag-asa kasi iniisip namin noon, tuwing mag-usap kami ni Pastor Anthony, baka sakaling maborn again yan. Baka sakali lang. Pero nung sinabi ko na sa kanyang, Pastor, kasal. Totoong kasal sa iba. At marami na rin siyang napakasalan. Sabi niya, wala na. Patay na tayo dyan. Hindi, sila lang. Sabi ni Pastor Anthony, pag-pray, of course, that's laman na po ng puso namin yan. Sana wag nang madagdagan. Sa hirap ng buhay, kasi tiniis namin ito na sitwasyon. Paano maninindigan? Mag-away kaming mag-asawa. Siyempre ang nanay talaga yan. Kahit anong sama ng anak. Amen? O, konsentidor. I have to shortcut kasi almost alam niyo na ang kwento. I have to shortcut. Meaning, sa mga pastor, kabaro ko po at mga lingkod ng Diyos, mabigat pagmahal na ho sa buhay ang magiging sagabal. Kasi titiisin ni Mrs., maglilihim siya sa akin, puntahan niya yung anak ko doon kasi naghirap, walang makain, walang ilaw, kasi misis ko rin ang ginawa, anak ko rin ang ginawang palabigasan ng lalaki. Nagtrabaho siya sa call center, sa amin pa manghihiram. Pag nagkasakit ang anak, sa hospital, sa amin tatakbo. At pag sinabi ko sa misis ko,
Ayaw kong pumunta doon, mag-away pa kami dahil sabi niya, mga nanay, makinig po kayo. Yung ibang tao, yung ibang mga anak ng kapatiran, pag tinawagan ka, pinuntahan mo, pero sarili mong apo, hindi mo mapuntahan. Away na yan, ha? Samaan na ng loob yan. Ano ka ba? Sabi ko, mag-isip-isip ka. Paano kung magpunta ako doon at nandun yung lalaki, baka siya ang malihans ko? Sigurado, slain yan. Pinapatawa ko lang po kayo. Pero ako, nasaktan na ako dito. And this is worse. Bilang pastor, sarili kong apo, hindi ko ma-dedicate sa Panginoon. Intindihan nyo yun. Hindi po ako inutusan ni Pastor Anthony, ha? Hindi. Alam ko yung tinayuan ko, alam kong mahirap, alam kong mabigat, anak ko na yan, apo ko na yan, hindi ko ma-bless. Huwag nating i-twist ang righteousness ng Lord pagdating ho sa dedication ng bata. Alam ko po yun. Hindi ko mautusan ang Diyos pag mali yung pamumuhay mo, hindi talaga iblis yun. Hindi mo pwedeng utuhin ang Diyos. Masakit ang ibig kong sabihin. Kasi pastor ako. Ang nangyari, kumuha ng ibang pastor sa ibang simbahan, dinedicate, kasi may love gift. Wala yan sa Church of God. Ang Church of God, malinis po ang mga pastor. Amen? Mahina. Baka nagdedicate kayo ng alanganin. Dahil lang sa love gift, dinedicate. Totoo po yan. Masakit kasi kilala po ako ng pastor, kilala po kami sa church, kilala po ako, nagpakilala din ang misis ko doon. Sabi ko, grabe. Grabe, nasaktan na naman ako. Lord, ano to? Ano pa? Shortcut ko na lang, pastor. Kasi grabe, nadalawahan na ang anak at dumating sa puntong wala na kaming magawa, wala na kaming magawa ni Mrs. Maging ang church ay akin na pong binuksan. Please pray for my daughter. Wala akong ibang hiningi. Kahit sa FCI, kahit sa fasting, wala akong ibang hiningi. Binuksan ko na lahat. Please pray for my daughter. At para maluwalhati ang Diyos, ang sabi ko, Lord, mamamatay na sana. Mamamatay na sana ang relasyon, ang pagmamahalan nila. Binigyan lang po ako ng wisdom anong ipagpipray. Kasi mahabang panahon, walang nangyari sa aming pagtulong, pag-aruga, muntik nang mamatay ang dalawang apo dahil nagkaroon po ng sakit sa sobrang hirap at hirap ng kanilang kalagayan. No choice, mamamatay ang bata pag hindi ipa-ospital, kami pa rin magsagubang. And then, what happened? Hindi dahil tinitiis ko sarili ko. Malakas ang conviction, Lord, paano ako mangangaral kung meron ditong mga compromises? Paano ako tatayo sa harapan ng mga tao, Lord, bilang iyong representante, tapos ang bahay ko, ang anak ko, hindi ko maayos? Ang hirap pakinggan kapag ang isang pastor narinig, siyempre, hindi mo makontrol ang isip ng tao. Ibang klaseng pastor yan, nagpapalayas po ng anak yan. Masakit, naririnig ko po yan. Hindi ko na mabuksan ang kwento dahil mahaba, tinitiis ko na lang. Until such time, that was 2 years ago, it was January, and I prayed a lot, and I declared that day, that time, and that was Saturday, the last day of the message during our prayer and fasting. Iniyak ko talaga sa Panginoon, Lord, I declare this year, palayain mo ng anak ko. Sumagot si Lord. Namasyal muna kami si Mrs. Pumunta kami sa vegan because of my birthday and our anniversary. So, nagpunta kami sa vegan. That was January 19, 20, and it happens
January 20, 2011, at naandoon kami sa Vigan, at nag-dinner kami, candlelighted ang dinner namin. Wow, how romantic, malapit sa swimming pool. Kami lang dalawa doon. At alas 5:30, mag-aalas 6, nag-ring po ang phone. At ang sabi, kayo ba ang parent ni Ruby? Kasi 50-50 siya ngayon, nasa ospital. Because my daughter committed suicide. Seven stitches po yan, halos maputol ang kanyang pulso. Sabi nga ni Pastor Anthony, bakit buhay ka pa? Yes, kasi nakita niya yung sugat, talagang pinakita po sa inyo, para ibig sabihin kung ako pa lang bilang pastor, nung kitilin mo na ang buhay mo, nung mag-suicide ka na, because depressed siya, because frustrated siya, because wala na siyang pag-asa, wala na siyang mukhang iharap sa amin, dahil sinabihan siya ng lalaki, matagal na kitang hindi mahal. Habol ko lang yung katawan mo. How do you feel that? Tatay ka, nanay ka, how much more doon sa anak ko? So immediately, kuha ho siya ng labaha. Alam mo yung labaha pang dito, pangbarbas. Pag hiniwa mo, pabaon, kaya malalim ang sugat. Immediately, nung sinabi po ng lalaki, dahil alam mo na, pag kanyang kalagayan, pinalayas na siya ng magulang, at hindi ko iniwan ang susi sa mga bata, kasi wala kami, baka mamaya pupunta doon, dahil yun ang style niya, pag wala kami sa bahay doon, isip ko, baka naman dalhin pa niya yung lalaki doon. So, ibig sabihin, alam niya, nung nakiusap siya, that was Thursday, nakiusap na siyang umuwi sa bahay, gira na pala yun, nag-away na sila. Hindi ko pinayagang pumunta sa bahay, sabi ko sa mga kapatid. Kundi, nagdrama lang yan. So, that's why Friday night, Friday afternoon, nakita niya, wala na siyang pag-asa, kinitil niya ang buhay niya, at pag sinabing suicide, highway to hell. Wala kang karapatang mag-suicide. Patay ang kanilang pagmamahalan. Masakit, dahil ang aking sinabing lumayas ka pag hindi ka magbabago, handa ka naming tanggapin kahit anong oras, bukas ang pinto dahil mahal ka namin, pero hanggat hindi ka magbago, hanggat hindi ka mamuhay ng tama, sabi ko pa nga, anak, kung hindi mo na ako igagalang bilang iyong tatay, igalang mo naman ako bilang pastor. At kung hindi mo ako maigalang bilang pastor, okay pa rin. Igalang mo na ang salita ng Diyos. Kasi natatakot na ako sa mangyari sa iyo. Usapang malalim na yan. Subalit, ang biyaya ng Diyos, grabe. Many times, may mga aftershocks pa ho yan. After that, nung nahimasmasan, sabi niya pa, gusto ko pang tumalon sa building sa hospital kasi wala na akong mukhang iharap sa iyo. Ang tendency po ng suicidal attempt, dahil hindi ko rin alam noon, hindi niya titigilan dahil kahiya-hiyang doble na pag hindi siya natuluyan. Buti na lang, andun ang kapatid ko, pinabantayan ko sa kanya, sumakay sila ng tricycle pa uwi. Hindi siya makaporma, pero sabi niya, tatalon ako sa tricycle pa. Magpapasagasa ako. That's why, nung tumawag na po sa amin yung gabing yun ng Biyernes, napornada ang aming honeymoon. Ang candlelight, wala na ang candlelight. Immediately we travel, iniwanan namin yung pansit lang naman. Totoo yun. Masarap ang pansit sa Bigan. So, yung lungkot na nasa terminal pa lang kami, parang paalisin na ho namin ang bus. Wala na. At ang isip ko, naglalaro na.
Lord, madatnan ko naman ang anak kong buhay. Kasi immediately, 50-50 ang kanyang blood. Si pulso, malakas ang ng dugo. Nasalbahe taging lalaki, iniwanan. Iniwanan sa ospital. Anak ko, takot siya. So, sabi ko, Lord, at the back of my mind, ito ba pang birthday mo sa akin, Lord? January kasi birthday ko. 19 ang birthday ko, 20 nangyari. Pagdating sa bahay, pinabantayan ko ng maigi. Sa biyaya ng Diyos, buhay po ang anak ko. Ito po siya ngayon. Yan po ang panganay kong anak. Yun na po ang aking apo. At ngayon po ang pamilya namin, yung aking pong 3 anak, lahat sila ngayon ay nasa ministeryo at lahat ho yan ay biyaya ho ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Kaya nakatayo ako sa inyong harapan ngayon. Salamat. Amen. Mahirap pong tumayo sa salita ng Diyos. Pero pag tinayuan mo ang salita ng Diyos, tatayuan ka rin ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. And let me put this into conclusion. No po. In 1 Samuel chapter 4, verse 18. This is the ending of the life of Eli. No po. Nagkaroon ng gera between Israel and the Philistines. Yung kanyang mga anak, patay. No po. Patay sa gera. No? And the news came to him, and this is how the messenger gave that news. Not only were your children killed, but also the Ark of the Covenant, the presence of God, the Ark of the Covenant was taken by the enemy. Ibig sabihin, wala ka ng Diyos. Pambihira. Yun pong impact sa kanila noon. And when he mentioned the Ark of the Covenant, the messenger mentioned the Ark of the Covenant is taken by the enemy. Eli fell backward off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died. For he was an old man and heavy. He had led Israel 40 years. Please take note of this. Eli was introduced sitting on a chair. His ending, he was introduced sitting on a chair. Nagsimula ang pagkakilala sa kanya, nakaupo. Nagtapos ang buhay ng nakaupo. Walang ginawa. Ito po ang legacy ni Eli. Nagsimulang pinakilalang nakaupo, tinapos ang istoryang nakaupo. Sino ba ho to si Eli? Let me put it in summary. How did Eli nail his destiny? He lost his passion. He lost his vision. Sin is in the house and he didn't restrain it. Strong message from the Lord. Every message, start to finish. He ignored. Acceptance with no repentance. Then he nailed his destiny. Ayoko magkaganyan. Huwag tayong magkaganyan. Ano ang destinasyon mo? Are you going to leave a legacy? In this life of mine, if God will permit me to live up to 70 years old, if God will permit me, I only have 22 years left. And of course, those 22 years, I won't be as strong as this. Medyo magde-deteriorate po yan. It won't be as strong as this. In other words, ano bang legacy ang iiwan ko? When I am 6 feet down under, how will people remember me? How will people remember you? Paano ba ho natin gusto maalala? Meron pong isang taong malapit sa aking puso, and this is how he nailed his destiny. Itong Eli is hindi magandang istorya, no? Pero magandang aral sa atin. Meron po akong kilalang tao at alam ko pong kilala niyo po ito. Do you know Lovell Carey? Hindi ko po siya natatawag na bishop or pastor. I call him Brother Carey. No po. I would like to show you how Brother Carey have nailed his destiny. This is a video of our late father, Lolo, Brother Carey. Play video, please.
I have a summary here of his ministerial file. And Lovell would be very embarrassed if I read that to you if he was present. But we ministers in our meeting discussing today's service, we felt like we should at least pay honor and respect for what the Holy Ghost accomplished through this servant. And we felt it only proper that I share some of this record with you. Lovell, as I said, was ordained at the age of 17. He preached 6,860 sermons that he recorded. He reported 5,733 souls being saved after he preached, and 5,664 being sanctified, and 1,283 being filled with the Holy Ghost. And those were the only ones that were reported and recorded at the general office. I know for a fact that many more have been saved, and I know for a fact many more are going to be saved as a result of the life that he lived among us. But I do want to say, Lovell's first convert, when he was 17 years old and got saved, he began to pray for his father. And just a few days, just a few weeks, Lovell's father gave his life to the Lord. Lovell then went around the world, or all these places in the world that you've heard about and know about, and world missions and all this, and was the director and went to the top and all these things. And lots of people were saved, and only God knows how many of all race, colors, and whatever. Lovell just loved everybody. He could adapt to their culture. He'd do whatever to be part of them, to love them. And then a few weeks ago, just before he died, what did Lovell do? He got another convert. And who is that convert? Tiffany. That's his stepdaughter. It's his daughter-in-law. I had it written down. See, I get trying to finish up here. But anyway, his granddaughter-in-law was saved at Lovell's house just a few days ago. And where did she get baptized? In the bathtub there at his house by Lovell. So he started out with his family, his father, lived all those years of ministry, and then still concerned about his family and those he's loved. He's concerned about you. When David Livingston passed away in Africa, he asked that his heart literally be taken out of his body and for his heart to be buried in Africa. My heart is truly a Billy Peeble heart. Wala kayo sa lolo ko. When we were baptizing people in Dasma, when I was with him, privileged to be with a very faithful man. Sabi ko sa kanya, Brother Kerry, today we are going to baptize around 280 people. Are you okay? Kasi giginawin eh. Giginawin si Lolo eh. Sabi niya, Anthony, don't think about coldness or don't think about me. Let's just minister. Tinapos niya yung 280. Oh.
Tulong-tulong kami. Kung ako, at that time, 45 years old, giniginaw ako, nagka-cramps ako sa lamig. Si Lolo, walang reklamo. Wala kayo sa lolo ko. Nakakadalawang lolo na ako. This is how this man have impacted my life. This is how this man have nailed his destiny. Up to the last breath of his life, he would be baptizing somebody from his bathtub. His passion for the lost. His passion for the world, that the world will know Jesus Christ, whom had saved him. What is your passion? Do you still have that passion? Until the last breath of your life, will you keep that passion? How do you want your church to remember you? How do you want your children to remember you? How do you want God to remember you? Tonight, we will nail our destiny. I have nailed mine. Wala nang urungan yun. Ito ang gusto ko mangyari. Ito ang gusto ko mangyari. Gusto ko maging kapuri-puri ang buhay ko para sa Panginoong Diyos. Ang gusto ko araw-araw maging kagamit-gamit ako sa Panginoong Diyos. Gusto ko araw-araw may naliligtas dahil nagmi-ministeryo ko. Yun. I want to nail my destiny in this way. How do you want to nail yours? Gusto ko pag ginising ako sa umaga, gulatin mo ko, gisingin mo ako sa umaga. Anong gusto mo mangyari? What is your purpose in life? I will tell you my purpose in life. I want to save souls. Gulatin mo ko, yan ang sasabihin ko sa iyo. Ikaw, how will you nail your destiny? Tonight, as we end this worship service, if somehow you see yourselves just sitting on a chair, somehow you see yourself big and heavy and just sitting on a chair in the ministry, or maybe we are getting tired in the ministry, lumalaylay na ang tagal na ng biyahe, lumalaylay na. Sa paglaylay, pambihira, sa kapaguran. Can you imagine this? How the devil will deceive us? Pag napapagod na tayo, pambihira, sumasabay yung passion natin, umaayaw. Pwede namang mapagod. Pwede naman, napapagod din ako. Pwede namang mapagod. Pero bakit sumasabay yung passion, nawawala? Hindi dapat mawala yung passion. Hindi dapat mawala yung vision. We have to nail our destiny. As the worship team sings a song, can we come to the altar of the Lord? Those who have vision, those who have that passion, we will nail it before God. We will nail it and we will say, Lord, yung church namin, hindi to ang simbahan sa syudad, itong kung saan ka man naglilingkod. Ang simbahan namin na inilagay mo rito ay hindi lang palamuti. Ang simbahan na inilagay mo rito sa buong Mindanao ay hindi lang, Panginoong Diyos, display. Nilagay mo ito strategically in this place to shine for you. And I am so privileged. You are so privileged pastoring the church. You are so privileged to be the worker of the church. Let your light shine. Let your light shine. Nail your destiny. As the worship team sings this song, come in Jesus' name. Nail your destiny. Hallelujah.